po sa nagtatanong kung ano po kakain natin, pagkain po natin ay sisig, no? Ito po yung so ito na mga bukid, yung kanilang itlog. Hindi may iwasan na medyo may konting dumi gagawin at mangyayari dito sa ating para mga kabukid. So mapagpalang araw sa iyo mga kabukid, no? So ngayong araw po ay nandito tayo ngayon sa ating munting manukan. At yan nga po mga kabukid, no? Tayo ay nakapulot na ng halos 2 timpa at kalahati. At ngayon po ay December 20, ano ngayon? December 22, no? Biyernes. So inaasahan po kasi natin last time na tayo ay December 8 ay makakapulot tayo ng nasa 500 pataas. So ang napulot lang po natin ng December 8 ay 350. Pero ngayon naman po December 21 ay bago po sumapit itong December 22 na itong mga bukid ay utay-utay na pong tumaas mula nung December 8 na inaasahan natin na mapapaitlog nga natin itong pinursmolting nating mga manok. So ngayon po ito na nga po yung napulot natin, no? 2 timba at kalahati ng mga itlog itong napulot natin dito po sa ating munting manukan, no? Dito po kasi nangingitlog sa nest box na to, dito po nangingitlog yung ating mga manok. So yun po, papasok na ng ganap itong ating munting manukan sa 2 taon pagkatapos nilang mangitlog ng 2 taon mga kabukid, no? So mula ngayong December 15 hanggang next year December 15 2024 ay 3 taon po ang edad na ng mga manok na ito. So ngayon pa lang po natin mapapanghayan kung aabot pa tayo ng 3 taon dito po sa ginawa natin sa ating mga manok na ito, dahil ito po ay cage free. At dito naman po talaga sa manukan na ito mga abugid, lagi ko pong sa inyong pinaliliwanag dito po sa ating manukan na ito, ito po ay cage free, no? Sa mga bago lang na ngayon lang, sa mga bago lang na makakita ng ating vlog na to, ito po yung tinatawag nating cage free, dahil malaya po sila sa loob ng manukan na ito na nakakagala at nakakahapon at nakakalabas po dito sa maliit na labasan ng dito sa maliit na area na to mga bukid, no? Dito po sila nagpapainit, no? So dito naman po yung kanilang silungan kapag umuulan, at pagka masyadong mainit na, papasok na yun dito sila mga kabukid. So ito po yung itsura ng cage free mga kabukid, at ito po yung kanilang labasan. Palalakihin pa natin dahil sikip na pala sila dyan. So yun nga mga kabukid, naulitin ko lang po, itong ating manukan na to ay sulitin ko lang po, itong manukan natin na ito mga bukid ay naka-cage free system po sila. So kung bago ka lang po dito sa ating channel, ay ito po yung ating manukan, no? Cage free po ito, at ito po ay nangingitlog na dito ng 2 taon na. At ngayon naman po ay papasok tayo sa 2 taon. So ito na mga bukid, yung kanilang itlog. Hindi maiwasan na medyo may konting dumi. So malalaki po yung kanilang itlog ngayon. Malalaki, oh. Yung iba hindi maiwasan, may maliit, pero lamang ang malalaki. Ito, oh, malalaki. So halos 3 timba na yung ating napulot. So may bilang na siguro mga nasa ito mga bukid, nasa bilang na mga nasa 580, no, to 600 itong bilang ng ating mga manok na ito ng itlog ngayon. So out of 720 ay nasa, hapon po kasi ang itlog ay nasa 590. So ngayon inaasahan natin nasa 600 yung initlog nito mga manok. So mamaya po bibilangin namin to. So yun po, yung goal po natin dito ay paabutin pa natin sila ng 3 taon para makabili ulit tayo ng bagong batch mga kabukid, no? Pero yung batch na yun ay mga decal brown na or decal white yung ating gagamitin, dahil po ito ay nagkamali po ako dun sa aking sinabi, kasi sinabi ko last time ay low man. Ito po ay high sex,
na nalito lang po ako mga bugid. High sex pong lahi nito. So medyo ano po siya madali siyang ma-stress kapag medyo pabago-bago yung panahon o yung climate. So mas maganda yung decalb dahil naranasan ko rin po yung decalb, ay mas maganda siya, no? Highly adaptive siya sa mga pabago-bagong klima dito sa amin. So mas maganda yung decalb white or decalb brown. So sa ganito po, pwede rin naman po ito, pero dahil nga po medyo mahal yung RTL at wala akong pambili nun mga kabugid, kaya po mas minabuti kong idaan sila sa force molting. Ang lalaki na po nila. So ngayon po itanghaling tapat, alas 2 ng hapon. So medyo maganda na po pumasok dito dahil tapos na po silang mangitlog. Kaya okay na po silang tingnan-tingnan. So yan po ang bunga ng force molting. Wait lang. So ito po yung bunga ng force molting mga kabukid, no? So yung kanyang itsura ay yan natin, lumapad yung kanyang palong at yung kanyang itsura ay nangintab na. Itong ganito niya kumintab na at kumapal na nga. Tingnan nyo, kung iisipin natin umuupo yan. Uy, tumakbo na. So yun po, kung makikita natin, sisipatin natin yung mga palong nila, halos pare-pareho na at epektibo yung nangyaring force molting natin sa kanila mga bukid. At yun nga po, nangingitlog na. So kagandahan po, may pambili na tayo ng kanilang feeds at yung iniitlog nila ngayon ay sapat na po para ibili ng kanilang feeds. Kung na mapapakinabangan itong aking papaya ngayong buwan, akala ko kasi ay hindi mangingitlog itong ating mga manok. So ang gagawin ko ay titinulan na lang natin sila kapag hindi po tumama yung ating hula sa kanilang mga bukid. So sa ngayon ay maganda po, naging successful po, no? Nanalo tayo ngayong buwan dahil nga po umitlog sila ngayong December 8 at ngayon naman po ay December 22 na, patuloy pa rin po pataas ng pataas yung kanilang initlog. So nahit na po natin yung 80% ng pangingitlog ng mga manok na ito, na kung saan po ay yun po yung porsyento na tayo po ay makakabili ng kanilang feeds at makakaipon para mabili natin yung decal brown o iba pang lahi. Doon po siya nagtatanong kung ano po yung pinapakain natin. So pinapakain po natin ay seed C, no? Ito po yung kanyang growth protein. So yan lang po yung aking pinapakain mga abukid. So wala na po akong iba pang pinapakain, hindi yung seed C lang po na layer mash. So yun lang po mga abukid yung ating pinapatuka at saka probiotics, no? Yung ginawa natin probiotics na Yakult, molasses, yun lang po yung ating pinapainom sa kanila. At yung may isang nag-comment sa atin na painumin natin ng Atovi, no? Yun lang po yung aking binibigay, no? Pagkatapos ko pong maglagay ng Atovi, sa hapon naman po ay magpo-probiotics ako. Tapos pagdating po ng gabi ay magpapalit po ako ng tubig. Tapos pagdating ng umaga, palit lang ulit ng tubig. So lagay lang ulit ng Atovi at ng probiotics. Ganun lang po ng ganun yung ginagawa ko hanggang sa yan na nga po ang resulta, dumami yung ating itlog. So yun po mga bukid, no? So hanggang dito na lamang itong ating konting kwentuhan dito po sa ating munting farm. At balitaan ko na lang po kayo sa susunod nating gagawin at mangyayari dito sa ating munting farm mga bukid. Dahil sa ngayon, nangingitlog sila at maganda po yung kanilang itlog. Dahil mataas po yung porsyento ngayon, sa 80% tayo ng pangitlog dito po sa ating matatandang manok na ito. At naasahan natin na mapapakinabangan pa natin sila ng isang taon, huwigit pa. So, yun lamang po mga bugid. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood dito sa ating channel. Sana po huwag niyo po kalimutan pindutin ang subscribe button at ang notification bell para po lagi kayong updated dito sa ating konting kwentuhan. Maraming salamat po. Paalam. May mga may sipon.